Ayan, magandang araw po sa ating lahat mga idol at mga babayan. Kapapasok lamang po na balita, ito ay patungkol po doon sa pagkaka-impeach sa ating pong Vice Presidente na si Inday Sara Duterte. Sapagkat yung pagkaka-impeach sa ating Vice Presidente ay idiniklara ng Supreme Court na unconstitutional. Ibig sabihin, labag po sa batas yung pagkaka-impeach sa atin pong Vice President sapagkat hindi po dumaan sa tamang proseso mga idol at mga bayan. So ito po babasahin ko po sa inyo, post po ng Connect TV. Ilang minute ba ito? 5 minutes ago. Ngayon lamang po mga idol at mga bayan. Ito. Supreme Court impeachment articles kontra VP Sara Duterte labag sa saligang batas. Basahin natin. Idiniklara ng Supreme Court na labag sa konstitusyon ang mga artikulo ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa pahayag ni court spokesperson na si Attorney Camille Ting. Ayon kay Ting, pinawalang bisa ng Supreme Court en banc ang impeachment complaint ng House of Representatives laban kay VP Duterte dahil nilabag nito ang tinatawag na one-year rule at iginiit na dapat masunod ang due process o patas na proseso sa lahat ng yugto ng impeachment proceedings. Ang naging desisyon ng Supreme Court ay kaugnay ng pinagsamang petisyon na inihain ni VP Duterte, Attorney Israelito Torion at iba pang personalidad na humihiling na ideklarang walang bisa ang impeachment articles laban sa Vice President. Matatandaang tatlong impeachment complaint ang inihain laban kay VP Duterte noong December 2024 na may kaugnayan sa umano'y maling paggamit ng confidential funds. Ang ikaapat na reklamo na sinuportahan ng mahigit 1/4 ng mga kongresista, ang kalaunan ay ipinadala sa Senado na dapat ay sisimulang dinggin ngayong August 4, 2025. Ayan po So dahil po sa maling proseso ng pagkaka-impeach sa ating pong Vice President na si Sara Duterte ay ipinagpawalang bisa o idiniklara ng Supreme Court na labag sa batas yung impeachment laban po sa ating Vice Presidente, mga idol at mga bayan. Ito pa po mga idol, post po ng Batas PH, English version. An unanimous decision. The Supreme Court unanimously declared unconstitutional the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte. 13 justices of the High Court vote the nullify the impeachment raps, including the Saul Marcos appointed Associate Justice Raul Villanueva and the Aquino appointee Senior Associate Justice Marvic Leonen. Meanwhile, Associate Justice Benjamin Cagua abstained from voting, and Associate Justice Maria Filomena Singh was on official leave. So ayan mga idol at mga bayan, magbasa tayo ng comment dito. Ito po, sabi po ni Jan Makatuno, ang laki ng ginastos para magkapirmahan, tapos sasabihin lang ng Supreme Court, nice try but invalid. Ito pa, Michelle Alarcon, good steps to all justices of Supreme Court who bars the impeachment. At least now we all know that the court is doing well constitutionally. That's bring home PRRD. Love you. Ganda ng kanyang comment. Ito pa
Ames Assistant. Thank you, Supreme Court. Batas pa rin ang ina-apply nyo. Thank you, Lord, for the wisdom you give to Supreme Court justices. Dred Malin. Thank you for saving the Philippines. Salute. Salute daw. Andriel Bordillos. Ay, wag naman. Ganon. Magagalit ang Marcos loyalist niyan. Nako, magagalit daw yung mga maka-Marcos. Ito pa. Kevin Del Rosario. Kasalanan din naman ng House of Representatives. Pinasasagot sila, ayaw nilang sumagot. Ngayon wala silang bala doon sa desisyon. So malamang papaboran talaga yung kabila. Hindi daw makasagot. Sabagat kung maalala natin, nung nakaraan ay pinasasagot ng Supreme Court yung mga pumirma doon sa impeachment laban kay VP Sara Duterte. So wala tayong magagawa. Idiniklara na ng Supreme Court na labag sa batas yung ginawa po nilang pag-impeach dito sa ating Vice Presidente, sapagkat ay hindi po dumaan sa tamang proseso, mga idol at mga kababayan. Ito pa. Thank you, Supreme Court. Accept my highest respect. God bless you all. Mas marami talagang natutuwa, mga idol at mga bayan, dito po sa naging aksyon ng Supreme Court. Ito pa. Ito pa po, mga idol. Napakasakit, Kuya Ede, sabi ni Alvin Diuna Ditisio. Napakasakit, Kuya Ede. By 150 million namin. Bakit? May may bigayan ba? Nagkabayaran ba? Bye-bye daw yung 150 million ng mga congressman ba? Pambira. Nako. Gumagana talaga ang justice system natin, sabi ni Len Pabilon. Ito pa, Sakura Yua. 200 in bayad dito sa Cebu. Ay nako, grabe ang laki. 200 M bayad dito sa Cebu. First District. Kaya ayun, ang bilis pumirma ni Rhea Julias. Ay nako, sabi ni Sakura Yua. Ito pa, sabi ni Rinan Villapando Padillo. Salamat po. Pinanindigan nyo ang kahalagahan ng mga karapatan ng mga sinasakdal at pagbibigay ng due process sa paghahain ito. Talagang marami po, mga idol at mga bayan, yung pong natutuwa sapagkat pinaiiral talaga ng Supreme Court kung ano po yung nasa batas, kung ano po yung due process ay talagang dapat sundin. At sa tingin po ng Supreme Court ay hindi dumaan sa tamang proseso yun pong pagkaka-impeach dito po sa ating Vice President. So kaya marami ang natutuwa sa naging aksyon na ito ng ating pong mga justices. So hanggang dito muna, mga idol, yung ating update, at abangan po natin kung ano yung mga mangyayari sa susunod. So maraming salamat po at ingat po tayong lahat, mga idol at mga bayan.